Nasaan na si Bagyong Nika at lalakas pa ba ito? Yes po, so yung latest location po nitong si Bagyong Nika, huli po siyang namataan sa vicinity po ng Besao Mountain Province. At currently dahil nasa lupa po itong si Bagyong Nika ay inaasahan po natin sa mga susunod na oras ay unti-unti po siyang hihina. Okay. So, pahina na ito habang Yes po. papalabas. Pero bago ito lumabas, anong uri ng ulan at hangin ang maasahan habang ito'y nasa atin pa? So currently, yung sa latest bulletin po kasi natin ay may areas pa rin po na kung saan nakataas po yung signal number 4. So yung mga areas po na yun na pinakamalapit sa sentro ng bagyo, asahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Yung mga hangin po na yan ay possible po na magpalipad po ng mga bubungan ng bahay, kaya magpaputumba ng puno. So for the next few hours, expect po natin na magpapatuloy pa rin po yung ganun kalakas ng mga pahangin. Gayon din yung mga areas kung saan nakataas po yung mga signal number 2 at signal number 3. Pero nakikita po natin na unti-unti na po siyang kumikilos papalayo ng ating Philippine land, or rather kumikilos na po siya at lalabas po siya ng ating Philippine landmass possible ngayong gabi. So unti-unti na din pong hihina yung mga hangin na mararanasan na for now po, dahil nakikita natin na ito po talaga yung araw ng peak ng epekto ni Bagyong Nika. Gayon din yung mga pag-ulan. So ngayong araw po yung peak ng mga pag-ulan, pati na rin po yung mga malalakas na hangin, and possible po by this evening or early morning tomorrow ay improving na po yung condition sa malaking bahagi po ng Luzon. Tama ba ang narinig ko, Rhea, na may dalawa pa na inaasahang baka dumating ngayong linggo? Yes po, tama po. Meron po tayong binabantayan na isang tropical depression or bagyo po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of yung latest location niya po ay nasa 1,400 kilometers, so mahigit 1,400 kilometers east ng Eastern Visayas. So nasa labas pa rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron din po isa pa na medyo may kalayuan din po, si Bagyong Mani, or ito po yung international name niya. So yung mas malapit, itong si papasok ni Bagyong Ophel, maaari pong pumasok ng ating par bukas, pero yung epekto niya most likely ay mararanasan natin simula around Wednesday or Thursday. Saan siya babagsak, Rhea? Itong si papasok Ophel. Yes po. Etong si papasok ni Bagyong Ophel, halos magiging pareho po yung magiging pagkilos niya dito kay Bagyong Nika. So area pa rin po ng Northern Luzon ang pinakamagiging apektado po before the end of the week. Kawawa naman ang norte, ano? Talagang doon sila lahat dumadaan. At yung kasunod pa ni Ophel, doon din. For now po, yung posible maging pagkilos nitong Pipito, inaasahan natin, although as of the moment po ay nasa tropical storm category siya, habang lumalapit po siya, ang behavior niya po is parang papahina. So nakikita po natin maaaring pumasok po siya ng PAR bilang isang mahinang bagyo kung hindi po siya lalakas or walang pagbabago po sa kanyang magiging pagkilos. Kung hindi naman po mahinang bagyo, maaaring isang low pressure area. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres.